Hello po, kamusta po ang lahat? Kamusta sa lahat ng mga viewers at listeners ni Auntie Leila. Hello po sa inyo, welcome back po sa ating channel. Ano bang magandang itawag sa inyo, no? Sa mga viewers at listeners ni Auntie Leila? Awkward naman kung aunties kasi halo-halo naman yung viewers natin. May lalaki, may babae. Comment naman kayo ng suggestion nyo sa baba. Anyway, so konting kwento lang, ang iyong auntie kanina ay lumabas abat napakainit. Sobrang init. Summer na ramdam na talaga. Kaya lalo pang uminit yung ulo ko pagdating ng bahay. Dahil nakita ko ulit ang bill ng kuryente. Magkano po ang in-increase ng kuryente ninyo? Sobra pong itinaas, no? Sa akin po mga umabot ng almost 2,000 ang in-increase ng kuryente ko from the usual na binabayaran ko buwan-buwan. Nakakapangina. Kaya dahil dyan, tipid muna tayo sa aircon. So, medyo may maririnig po kayong hangin-hangin sa ating background. Wala po ako sa dagat. How I wish. Meron po akong nilagay na medyo maliit na electric fan dito sa baba. So, pasensya na kung may marinig kayong onting hangin dyan sa ating boses. Kaya hinawakan ko muna itong microphone natin. Sana makatulong para mas maging clear po yung boses. Okay naman po ba? Naririnig po ba ako ng maayos? Okay? Sige. Okay na muna. Anyway, so ang lamiging auntie ninyo ay hindi mo na lamigin, nilalamig sa ngayon. So I am your not so lamiging auntie for today. Anyway, samahan niyo po ako muli sa panibago nating kwento ngayong araw. At ang title ng ating storya ngayong araw ay babasahin ko po. Alam ko po marunong kayong magbasa, pero babasahin ko po para sa mga listeners natin sa Ate Jane, yung hindi nanonood ng video at the same time. So ang title po ay Anniversary Surprise Sana, pero nahuli ko sila sa CCTV. Asawa at kabit ko, pinaghahati-hatian ang ari-arian ko. Hindi ako nagpatalo. Aba, kung ako din naman ay makitang ganito sa CCTV, talagang hindi rin ako magpapatalo. Anyway, tingnan natin kung saan tayo dadalhin ng kwento ni Olivia ngayong araw. Ang ganda ng pangalan niya, Olivia. Alright mga aunties, simulan na natin. I heard from Olivia na maayos ang takbo ng negosyo niya ngayon. Rinig niyang sabi ni Claire. Inaalam ko rin ang lahat. At mukhang pabor sa atin ang lahat ng nangyayari. I know, right? Ginagawa ni Olivia ang lahat para lalong maging successful ang negosyong iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Wala siyang kaalam-alam na para naman sa atin ang ginagawa niyang yun. Unti-unti ko nang nililipat sa pangalan ko ang lahat ng pag-aari niya. Anumang sandali, mapapasatan na ang lahat. Lalo na ang negosyo nila. At kapag nangyari yon, kalahati ng asset niya, maging ang bahay namin ngayon, ay mapapasayo. Ayoko na may matirang kahit ano sa kanya, sabi ni Claire. Kaya pati ang sasakyan niya, gusto kong ipangalan mo rin sa akin. Huwag kang mag-aalala. I'll make sure na walang matitira sa kanya at mapaghahatian natin ang lahat ng mga ari-arian niya. Niyakap siya ni Rain nung makita na lugmok na talaga siya. Sapat na yung patunay, hindi ba? Tanong ni Rain, pero hindi siya makasagot. I told you, may iba pa silang balak. Kukunin nila ang lahat sa'yo at paghahatian nila yon. Ayan, intro pa lamang po yun pero mukhang mapapalaban na tayo. Anyway, magsimula na tayo. Saan ka pupunta? Tanong ni Olivia sa asawang si Gavin. May meeting ako. Malamig nitong sagot. Anong oras ang uwi mo? Hindi ko alam, baka bukas na. Bukas? Tanong niya ulit.
Mahalaga ang mga makakamiting ko, malaking kliyente. Hindi ko sila pwede na basta na lang iwan pagkatapos. Mapapagalitan ako ng boss ko. Ganun ba? Malungkot niyang wika. Mag-ingat ka. Hindi niya sumagot ang kanyang asawa at basta na lang itong umalis. Huminga siya ng malalim at parang nauupos na kandila na paupo siya sa sofa. Hindi siya sigurado kung nakalimutan ba ng asawa niya na ngayon ang birthday niya o sadyang wala lang itong pakialam. Sa totoo lang, hindi naman ganito noon si Gavin. Sa katunayan, lagi itong may sorpresa para sa kanya. Noong birthday niya last year, ang regalo nito sa kanya ay isang mamahaling kwentas at dinala pa nga siya nito noon sa isang mamahaling restaurant para doon sila mag-celebrate. Pero mula nung Pasko, naging malinig na ang pakikitungo nito sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang dahilan. Sa pagkakatandaan niya kasi, ay wala naman silang pinag-awayan. Kung meron man, si Olivia ang laging nagsosorry. Ayaw niya kasi na hindi sila nagpapansinan. Pero ngayon wala na siyang magawa kasi hindi niya naman alam kung ano ang dapat niyang ihingi ng sorry. Noong New Year, hindi ito nag-celebrate kasama siya. Noong Valentine's, wala rin ito. Ni hindi man lang siya nito binilhan ng bulaklak kahit pa madalas itong magbigay ng regalo sa kanya. Noong Mother's Day rin, ay wala siyang natanggap mula kay Gavin. Noon kasi madalas siya nitong bigyan ng bulaklak o kahit ano kasi ayon dito, na-appreciate siya nito kahit pa hindi nagkaroon ng chance ang kanilang anak na makita ang mundo. Nakunan kasi siya noong pinagbubuntis niya ang kanilang sanay panganay na anak. Pero kahit naman nung nakunan siya, hindi naging malamig si Gavin sa kanya. Last year lang talaga nagsimula at hindi niya alam kung ano ang dahilan. Woman's instinct po mga aunties. Claire, free ka ba ngayon? Pwede mo ba akong samahan? Pakiusap ni Olivia sa kaibigan niyang si Claire. Matagal niya na itong kaibigan. Mga bata pa lamang, magkasama na sila. Halos hindi na nga sila mapaghiwalay. Sabi nga ng mga tao noon para raw silang kambal ni Claire. Lahat kasi ng meron siya, dapat meron din ito. Ang style nila sa pananamit ay pareho kahit nga hairstyle, pareho rin. Si Claire ang kakampi niya sa lahat. At alam ni Olivia na kung tatalikuran man siya ng lahat, si Claire ay hindi iyon gagawin kahit na kailan. Alam niya na handa siya nitong samahan kahit habang nagugunaw ang mundo sa harap nila. Kaya sigurado siya na ngayong nag-iisa siya sa mismong araw ng birthday niya, sasamahan siya nito. Umaasa siya na kahit pa nasa gitna ito ng isang napakahalagang meeting, iiwanan nito iyon para lang masamahan siya. Isang bagay na kayang-kaya niyang gawin para kay Claire. Nako, pasensya na, busy ako ngayon eh. Ngunit sa halip, iyon ay naging sagot ni Claire sa kanya. Bagsak ang balikat niya dahil doon. Ganun ba? Naabala ba kita? Pasensya na, akala ko kasi hindi ka busy. Kailangan ko ng ibaba ang tawag na dito ng mga makakamiting ko. Napatitig lang si Olivia sa screen ng kanyang cellphone nang ibaba na ni Claire ang tawag. Tulad ni Gavin kanina, hindi man lang siya nito binate. Hindi naman siya nagalit o nagtampo sa kanyang kaibigan. Nauunawaan niya naman kasi na busy ito at hindi naman pwede na sa lahat ng oras ay nasa tabi niya ito. Hindi lang naman kasi dapat sa pagkakaibigan nila umiikot ang mundo nito. May iba-iba silang mga priorities. Kahit na nagsabi si Gavin sa kanya na bukas na ito uuwi, hinintay niya pa rin ito. Kaso, ilang oras na nagdaan, malalim na ang gabi, wala pa rin ito. Mula pa kaninang tanghali siya nag-aantay, ngunit wala pa rin. Happy birthday, Olivia! Napangiti si Olivia nang mabasa ang mensahe ni Rain. Hindi niya ganong ka-close si Rain. Sa katunayan, ay nakaaway niya ito noong kolehiyo. Nag-away sila dahil kay Claire.
Pinagpintangan kasi ni Rain na babae raw ng nobyo nito si Claire. At syempre, bilang kaibigan, pinagtanggol at kinampahan niya si Claire. Last year lang din noong Christmas, sila ang nagkausap ulit ni Rain. Hindi na ito galit sa kanya. Ayon dito, matagal na rin ang naging away nila kaya dapat raw na kalimutan. Silang dalawa ng magkasama na ipinagdiwang ang Kapaskuhan at doon din sila nagpalitan ng numero. Gusto niyang matawa. Sino ba naman ang mag-aakala na ang taong hindi niya nakasundo ang siyang tanging nakakaalala sa kaarawan niya? Nag-reply siya na pasasalamat. Pagkatapos ay nagpasya siya na lumabas. Total, wala naman siyang makakasama. Mag-isa niya na lang na ipinagdiriwang ang kaarawan niya. "One rum please," saad ni Olivia sa bartender. Sa isang club siya nagtungo. At least dito, maingay at maraming tao. Hindi niya mararamdaman na mag-isa lang siya sa araw ng birthday niya. Nang ilapag ng bartender ang inumin niya sa tapat niya, agad niya itong kinuha at ininom. Tumingin pa siya sa paligid. Pinagmamasdan niya ang mga taong nagsasayaw sa dance floor. Ngayon lang siya nag-celebrate ng birthday sa ganitong lugar. Noon kasi, lagi niyang kasama ang magulang niya, pati na rin si Claire. Magkakasama sila habang binublow niya ang kandila at nag-wish. Tapos, nung naging sila ni Gavin, lagi rin itong nasa tabi niya. Kahit nga nung namatay dahil sa isang aksidente ang magulang niya, nasa tabi niya lang si Gavin at Claire. Pero ngayon, mag-isa na lang talaga siya. "I'm too old for this." Naiiling na sabi ni Olivia sa sarili nang mapagtanto niya na masyado niyang dinidibdib na mag-isa lang siya ngayon. "Olivia?" Bigla siyang napatingin sa nagsalita. Naupo sa katabi niyang stool si Rain na tila gulat ding makita siya. "Rain?" Sambit niya. Napangiti ang magandang babae. "Tama nga ako, ikaw ang nakita ko. Akala ko'y namamalikmata lang ako." "You're here," aniya. "Yes." Tumango ito sa bartender na tila alam na kung anong paborito nitong inumin. "Madalas ako dito. Actually, kanina pa ako dito eh. Lumabas lang ako para magpahangin." Napatango siya at pinagmasdan niya itong inumin ng alak na nilapag ng bartender. Nag-abot din ng lighter ang bartender. Kinuha ni Ray ng isang pack ng yosi at naglabas ng isang peraso. Nag-alok pa ito sa kanya pero tinanggihan niya. "I'm actually surprised to see you here," sabi nito, sabay inilagay ang sigarilyo sa pagitan ng mapupulang labi at sinindihan iyon. Humithit ito, tsaka inipit ang sigarilyo sa pagitan ng mga daliri bago marahang binuga ang usok. "Akala ko hindi ka pinapayagan ng asawa mong pumunta sa ganitong lugar. But I guess kasama mo siya, right? Where is he?" Iniwas si Olivia ang kanyang tingin. "Hindi ko siya kasama." Napataas ang kilay ni Rain dahil doon. "Is that so? Kung ganon, sinong kasama mo ngayon?" "That Claire?" Kahit pa si Rain na rin mismo ang nagsabi na dapat na nilang kalimutan ang pinag-awayan nila noon, halata pa rin naman ang inis nito kay Claire. Mukhang hindi pa rin talaga nito mapapatawad si Claire. "Hindi ko rin siya kasama." "Oh, seems like it," saad nito. "Ha?" Sabay baling niya dito. "Nothing," ngumiti ito. "Wala kang kasama? Eh di ba birthday mo ngayon? Binati pa nga kita eh." "Wala akong kasama. Nakalimutan yata nila na birthday ko kaya." Hindi niya natuloy ang sasabihin. Baka naman hindi ka nila nakalimutan. Maybe may surprise lang sila sa'yo? Ilang minuto na lang magme-midnight na. Pero ni isang text o tawag mula sa asawa ko, wala akong natanggap. Si Claire, alam mo ba kung nasan siya ngayon? Hindi, pero ang sabi niya sa akin kanina, busy rin siya. Hindi na sumagot si Rain at sa halip ay pinagmasdan lang siya nito. Hindi niya pansin ngunit ang mga mata nito ay may bahid ng asawa.
It's okay. Kapag kuha na nagsalita na si Rain. Don't be sad. Nandito naman ako eh. We can celebrate your birthday. Talaga? Tanong niya. Yes. Ngumiti ito. So don't worry. Ngumiti at nagpasalamat siya dito. Pinanood niya rin si Rain na tumayo at saka may binulong sa waiter. Pagbalik ng waiter, may dala na itong cake. Last minute ko nang pinabili ang cake kaya hindi maganda ang design. But still, happy birthday! Lalo pang lumawak ang ngiti niya at pakiramdam niya ay nanunubig din ang mga mata niya. Paano, kahit malapit ng mag-midnight, nagawa pa rin ni Rain na magpahabol ng cake. Salamat, Rain. Make a wish, sabi nito. Tumango siya at nag-wish. Pagkatapos ay hinipan na ng kandila ng cake na hawak ni Rain. Muli rin siya ay nagpasalamat dito. Pakiramdam niya kasi ay naging espesyal ulit siya sa araw na to. Alam mo, last year, hindi naman ganito ang asawa ko. Pagkwento niya. Nag-inuman at kwentuhan na lang sila ngayon. Lumipas ang birthday niya pero hindi man lang siya binate ng kanyang asawa kahit na ni Claire. Bigla na lang siyang nagbago? Usisa ni Rain. Oo, bigla na lang. Wala naman kaming pinag-awayan eh. Niwala nga rin ako maalala na may mali ako nagawa sa kanya. Basta bigla na lang siyang naging ganito. Biglang wala na siyang oras sa akin. Palagi na lang siya trabaho. Si Claire ba? Bigla rin ba siyang nagbago sa'yo? Umiling siya. Hindi ko alam pero mas naging abala siya nitong mga nagdaang buwan. Nauunawaan ko naman yon kasi hindi naman dapat sa akin umiikot ang mundo niya. Tumango si Rain. Halata na may gusto pa itong sabihin pero pinili na lang na itikom ang bibig. Dinamaya na lang siya nito. Makalipas ang ilang sandali, lumabas sila ni Rain para magpahangin. Habang nakatanaw si Olivia sa malayo, pabigat naman ang pabigat ang nararamdaman niya. Hindi niya pansin ang mga titig na Rain sa kanya. Mga matang puno ng awa at halatang may nais na sabihin. Di lamang magawa. Sa isip na Rain marahil ay hindi pa ito ang tamang oras para sabihin kay Olivia ang totoo. Kung malalaman ni Olivia ang lahat na ganito ang sitwasyon na to, lalo lang itong masasaktan. Kahit hindi sila close, ayaw naman ni Rain na lalo itong masaktan at malungkot. Ngayon pa nga lang ay durog na ito. Ano pa kaya pag sinabi niya na ang nalalaman niya? Isa pa, wala pang 2 oras mula nang lumipas ang birthday nito. Technically, parang birthday pa rin nito. Ayaw ni Rain na lalong masira ang araw nito. Baka mamaya, kung ano pang maisip gawin ni Olivia. Alam mo, Ray, biglang nagsalita si Olivia. May nickname na siya para kay Rain ngayon at sabi nito ay ayos lang naman na ito ang itawag niya. Masaya ako na sinamahan mo ako na mag-celebrate ng birthday ko. Akala ko mag-isa lang ako magdiriwang eh. But thankfully, dumating ka. At saka, nahihiya niya itong tiningnan. Ikaw lang din ang tanging bumati sa akin. Bahagyang umiti si Rain. I'm glad na kahit papaano ay napasaya kita. Pinagaan mo rin ang loob ko, saka yung cake. Salamat talaga roon. Nagustuhan ko ng sobra. Si Rain na rin mismo ang naghatid sa kanya pa uwi sa kanilang bahay. Medyo tinamaan na rin kasi siya ng ininom niya kanina. Habang si Rain ay sadyang mataas ang alcohol tolerance kaya parang baliwala lang dito ang binili. Nakatulog din siya agad dahil sa pagod. Kinabukasan, in-expect niya na nakauwi na sa kanila ang asawa niya. Pero wala pa rin pala. Bandang 4:00 na ng hapon nung makauwi sa kanila si Gavin. May dala itong bulaklak na tsaksang para sa kanya. At nang iabot nga iyon ni Gavin, pakiramdam ni Olivia, instant na nawala ang tampo niya rito. Nakalimutan kong birthday mo pala kahapon. Bahagyang alinlangan nitong sabi. Siguro ay nahiya rin nito kasi birthday ng sariling asawa ay nakalimutan nito.
Aba, mabuti naman at nahiya pa tong si Gavin. Kakaloka siya. Anyway. Ayos lang. Sagot niya at pilit na ngumiti. Naintindihan ko namang abala ka sa trabaho at mahalaga yon. Siya nga pala. Successful ba yung naging contract signing ninyo? Naging maayos naman. Sagot nito sabay iwas ang tingin. Magpapahinga na muna ako napagod ako. Tumango na lang siya at pinagmasdan ng asawa niyang umakyat ng hagdan. Habang nagpapahinga pa si Gavin, tumawag naman yon sa kanya si Claire para makapagkita. Gusto raw kasi nito na i-celebrate nila ang kanyang birthday kahit late na. Pasensya ka na talaga Sobrang busy ko kasi kahapon Nawala sa isip ko na birthday mo pala. Sabi nito. Ayos lang. Naiintindihan ko naman. Tsaka kahit papaano ay naging masaya naman ako. Kahit mag-isa lang ako. Mag-isa ka lang? Bakit? Busy rin kasi si Gavin kahapon Hindi niya na ako nasamahan. Dahil ang tingin ni Olivia ay nasa slice ng cake sa harap niya, hindi niya napansin ang pagngisi ni Claire. Kung ganon, mag-isa ka lang talaga na nag-celebrate ng birthday mo kahapon? Hindi, sagot niya sabay angat ng tingin dito. Kasama ko si Rain. Si Rain? Close na ba kayo? Hindi naman, nagkataon lang na naroon siya kahapon kaya sinamahan niya ako. Ngumiti siya habang nagkukwento. Mabait siya. Dapat magkaayos na rin kayo. I mean, matagal naman ang naging hidwaan ninyo noon. There's no way. Hindi lang naman si Rain ang may kasalanan sa akin What do you mean? Yung kuya niya, may kasalanan din sa akin yun. He embarrassed me. Marami siyang sinasabi sa akin. May kuya siya? Gulat niyang tanong. Yes. And that bastard is so overprotective. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito? Baka natulungan pa sana kita noon. Nag-iwas si Claire ng tingin. Well, ayoko namang madamay ka pa. Lalo pat nakakatakot ang kuya niya. Bahagya siyang ngumiti. Sinabi mo pa rin sana sa akin, willing naman akong madamay. But anyways, it's all in the past now. Right. Misunderstanding lang talaga ang lahat ng nangyari noon. Mabait si Rain. Na-misunderstood lang natin siya and I'm sure napatawad ka na rin ng kuya niya. Kung gusto mo, mag-arrange na lang ako ng meeting para sa inyo para magkausap kayo ni Rain. No need. Ayoko siyang makita ulit. Tumango na lang siya. Hindi sinasadya na napatingin siya sa mga daliri nito at napansin ang suot nitong magandang singsing. Sa itsura pa lang alam niyang mamahalan nito. Alam niya na may boyfriend ngayon si Claire. Ito na rin ang nagsabi na mayaman ang boyfriend nito kaya for sure, galing sa boyfriend nito ang suot na singsing. Hindi niya pa nakikita ang boyfriend nito pero masaya siya kasi mukhang maayos ang trato nito sa kaibigan niya. Nice ring, komento niya. Biglang inalas ni Claire ang kamay sa mesa at parang tinago nito sa kanya ang singsing. Tumaas ang sulok ng kanyang labi at nang aasar siyang nagsalita. Hindi mo kailang itago sa akin, don't be shy. Alam kong galing yan sa boyfriend mo. Awkward itong humiti. Yes, galing nga ito sa kanya. Nag-propose na ba siya sa'yo? Ikaw nagtatago ka na sa akin. Malapit na ba kayong ikasal? Huwag mo akong kakalimutan Ako dapat ang bridesmaid mo kasi ako ang best friend mo. Nanatiling ilang ang mga tingin nito sa kanya. Parang hindi nito magawa na tingnan siya ng diretsyo. Ganun man ay pilit din itong tumawa. Hindi pa siya nagpo-propose sa akin. This is just a promise ring. Wow, mukhang mahal na mahal ka talaga niya. Masaya niyang sambit. I'm so happy for you. Sa wakas, nahanap mo na rin ang taong magmamahal talaga sa'yo. Ngumiti at tumangulang ito bilang pagsang-ayon. Pero
kapansin-pansin ang pagiging ilang nito sa kanya. Hindi niya nalang pinansin iyon kasi baka nahihiya lang talaga ito. Kahit na nanlalamig ang relasyon nila ni Gavin ngayon, masaya naman si Olivia para sa kaibigan niya. Para niya na kasi itong kapatid, kaya anumang magpapasaya dito, kasiyahan niya na rin. Gavin, aalis ka ba ulit? Mahinang tanong niya sa asawa. 1 linggo na ang lumipas mula ng birthday niya at lagi itong abala. Hindi nga ito nagtatagal sa bahay nila kasi marami raw itong trabaho. Minsan nga gusto niya nang puntahan ng boss nito para sabihin na huwag namang pahirapan sa pagtatrabaho ang asawa niya. Naawa na kasi siya na tila wala na itong nagiging pahinga. May business trip ako. Ang gusto ni Mr. CEO ay akong mag-handle sa project namin doon. Hindi ko naman matanggihan, baka yun na lang maging susi para sa promotion na pangarap ko. Huminga siya ng malalim. Sa tingin ko masyado ka namang pinapahirapan ng boss mo. Hindi naman ganyan ang dating CEO niyo Pero nung siyang namahala parang pinapahirapan niya ng mga empleyado nila. Gusto mo bang kausapin ko siya? Pupunta ako sa kumpanya mo. Hindi na kailangan. Maagap nitong sambit. Huwag mong pakikialaman ng trabaho ko. Handa naman akong gawin ang lahat ng sasabihin niya. Halos matameme siya sa tono ng boses nito. Nag-aalala lang naman siya pero para dito, mukhang galit pa ito. Sorry, nag-aalala lang naman ako para sa'yo. Baka masyado mo nang pinapagod ang sarili mo. Ginusto ko to. Para may mapatunayan ako at hindi isipin ng mga tao na umaasa lang ako sa'yo. Biglang pumait ang tono ng boses nito. Gusto kong maging kapantay mo. Hanggang ngayon ba ganyan pa rin ang iniisip mo? Sinabi ko naman sa'yo, diba, na huwag mong isipin ang sinasabi ng mga tao. Hindi mo naman ako kailangan na pantayan. Akong pumili sa'yo kaya wala ka dapat na patunayan. Bad trip. Mariin itong putol sa sinabi niya. Buong pagsasama natin. Lagi akong pinagkukumpara ng mga tao sa'yo. You're a daughter of a millionaire. Mayaman. May pinag-aralan at puno ng impluwensya habang ako, heto, isa pa ring office worker. Ngayon na kahit papaano ay matutupad ko ng pangarap ko. Na may chance na ako ma-promote at hindi na ako ikukumpara ng mga tao sa mga narating mo. Huwag mo akong pigilan. Matapos ang pagtatalo na yon ay iniwan na siya ni Gavin. Hindi na nito pinakinggan ang paliwanag niya. Umalis ito ng bansa na hindi mo lang sila nagkakaayos. Sa huli, nag-text na lang siya rito. Kasi, di naman ito sinasagot ang mga tawag niya. Siya pa rin ang nag-sorry kasi alam niya na kaya lang naman ito naramdaman ng ganon dahil sa kanya. Akala niya noon ay baliwala lang iyon kay Gavin. Madalas niya naman kasing sabihin sa asawa, kahit nung magkasintahan pa lamang sila, na hindi nito kailangan na isipin ang sinasabi ng mga tao kasi hindi naman mahalaga sa kanya ang sinasabi nila. Pero siguro masyado siyang napakakampante na baliwala lang yon kay Gavin. Dahil ang totoo, dinidibdib lang nito ang mga sinasabi nila at ngayon nga ay napuno na yon na parang biglang bumulwak. Mula sa mayamang pamilya si Olivia. Ang magulang niya ay nagmamay-ari ng mga negosyo at noong nawala sila ay sa kanya pinamana ang lahat bilang nag-iisang anak siya ng mga ito. Hindi naman ganong kalaki ang agwat ng estado nila sa buhay ni Gavin. May kaya rin naman kasi ang pamilya nito pero hindi nga lang gaya ng sa kanila. Pero sa totoo lang, hindi naman siya ganong ka-successful. May mabigat din siyang problema. Dahil iyon sa negosyo na ipinamana sa kanya ng mga magulang. Hindi kasi nabanggit ng mga ito sa kanya na may malaki pala silang utang. Sa katunayan, kapag hindi iyon nabayaran, maaari nang malugi ang negosyo. O di kaya,
ay makulong siya. Hindi pa alam ni Gavin ang tungkol doon. Pinili niya kasi na ilihim muna ang tungkol doon sa kanyang asawa. Batid niyang marami itong problema sa trabaho. Lalo na ngayon na pinapahirapan ito ng bagong CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ito para lang sa promotion. Isa pa, last year nilang nalaman ng malaking utang na iniwan sa kanya. Mrs. Velasco, ikinalulungkot ko mang sabihin pero kahit ibenta natin ang ilan sa mga shares ng kumpanya, hindi pa rin yan sasapat para mabayaran natin ang lahat ng loans. Tila maging ang abogado niyang nag-handle sa problema na wala na rin ang pag-asa. Gagawa ko ng paraan. Buo ang loob na sabi niya. Pero wala na talagang ibang paraan. Mapipilitan akong ibenta ang kumpanya. Huminga ito ng malalim. Alam ko na mahirap ito para sa'yo. Kasi mahalaga sa mga magulang mong negosyo ninyo pero sa ngayon, ang panghuli mong sinabi ang mas mainam nating gawin nang sa ganon ay hindi ka rin makasuhan. Bigyan mo ako ng konting time pa, please. Susubukan kong humanap ng iba pang paraan. Kung wala na talaga ako na mismo kakausap sa mga board of directors. Barahan itong tumango at nagsabi pa na kung kailangan niya ng tulong, ay maaari niyang sabihin dito. Walang nakakaalam sa problema niyang to. Kahit si Claire ay hindi alam ang tungkol dito. Ayaw niya kasi na maging ito ay mag-alala rin kaya ngayon ay mag-isa niyang hinaharap ang lahat. At mag-isa na ring pilit na nire-resolba. Sobrang stress niya sa lumipas sa mga araw. Bukod sa walang text o kahit anong paramdam sa kanya ni Gavin habang nasa ibang bansa ito, patuloy din siya sa paghahanap ng paraan. Abala siya ngayon sa pag-aayos ng mga gamit ni Gavin sa kanilang silid nang may makaagaw sa pansin niya. Isang maliit na papel na mukhang resibo. Nung i-check niya iyon, ay hindi nga siya nagkamali. Isang resibo. Gulat siyang napatitig doon dahil nakasaad doon na sa mismong araw ng birthday niya ay bumili si Gavin ng isang mamahaling singsing. It was a diamond ring. Ngunit sa pagkakatanda niya, ay wala namang kahit anong nabanggit si Gavin tungkol dito. Wala rin itong binigay sa kanya. Hindi kaya. Mahina niyang sambet sa hangin. Napaupo siya sa kama habang nakatingin pa rin sa hawak niyang resibo. Siguro, para talaga sa kanyang singsing na binili ni Gavin. Baka'y regalo nito sa kanyang singsing na yon. Kaso, dahil nagkasagutan sila, ay hindi na ito nagkaroon ng chance na maibigay sa kanya. May pakialam pa rin naman pala siya sa akin. Wika niya sa sarili at saka napangiti. Aba, nakakaloka rin tong si Olivia na umaasa din siya. Umaasa pa talaga siya. Anyway. Mabigat ang loob niya at marami siyang iniisip dahil sa lahat ng naging problema. Hindi lamang sa negosyo kundi sa buhay nilang mag-asawa, ngunit ang dahil sa resibong nakita, gumaan ang pakiramdam niya. May pakialam pa rin sa kanya si Gavin. You looked happy. Komento ni Ray nung minsan nagkita sila sa isang coffee shop. Aksidente lang ang pagkikita nilang to. May kamiting kasi roon si Olivia at nagkataon naman na naroon din si Rain. Oo, halata pa rin sa mga mata niya ang saya. Why? Kuryoso nitong tanong. Nagkaayos na ba kayo ng asawa mo? Actually, hindi pa. Nasa business trip siya ngayon at baka sa sunod na araw pang uwi niya. Bago rin kasi siya umalis ay may hindi kami napagkasundoan. Pero may na-discover ako. Kaya kahit na may problema, masaya pa rin ako. Tumango si Rain. At ano naman ang na-discover mo? Bago ito sumimsim ng iced coffee na pinili. Nakita ko may biniling singsing ang asawa ko ng birthday ko. Hindi niya pa binibigay sa akin pero alam ko na para sa akin yon. I mean, sino pa namang ibang pagbibigyan niya nun, diba? Nag-guilty nga ako na bago siya umalis, nagkasagutan pa kami.
Kaya pag uwi niya, magsusorry talaga ako. Ikaw bang may kasalanan kaya kayo nag-away? Hindi naman, pero part pa rin ako ng reason. Actually, malaking parte ako ng rason kaya kami nag-away. Pero hindi naman ako nagsimula. So, ibig sabihin, siya ang nagsimula ng away niyo tapos ikaw pa rin na magsasorry? Oo, part pa rin naman ako ng rason kaya kami nag-away eh. That doesn't make sense. Kung hindi naman pala ikaw ang nagsimula ng away, hindi dapat ikaw ang humihingi ng tawad. Ganyan talaga mag-asawa. Dapat may isa sa inyo ang nagpapakumbaba para mas gumaan at maging maayos ang pagsasama ninyo. Hindi mo pa kasi nararanasan kaya hindi ka pa makarelate pero I'm sure kapag may asawa ka na, maiintindihan mo rin ako. Para bang gusto pa nito na makipagtalo pero pinili na lang na umiling at tinikom ang bibig. Hindi nagtagal ay pumukas ang pinto ng coffee shop. Sabay sila ni Rain na napatingin doon. Isang matangkad at gwapong lalaki ang pumasok. Mukha itong modelo o kaya'y artista na nagsushooting. I'm here! Malakas na sabi ni Rain sabay kaway. Tumingin naman sa kanila ang lalaki at sandaling kumunot ang noo. Pero naglakad din palapit sa kanila. Hindi niya naalis ang tingin sa lalaki habang si Rain naman ay tumayo upang salubungin ito. Bakit mo siya kasama? Malalim at istrikto ang boses ng lalaki. Tiningnan pa siya nito na parang hindi nito gusto na makita siya. Sa halip na sagutin ni Rain ang tanong, ngumiti lang ito muling tumingin kay Olivia na ngayon ay awkward nang nakaupo roon. Kuya, she's Olivia Velasco. Kaibigan ko. Pakilala ni Rain sa kanya habang ang tingin ng kuya nito ay nanunuri pa rin. And Olivia? He's my older brother. Jasper. Jasper? Banggit niya sa pangalan nito bago nilahad ang kamay para makipag-shake hands at pilit din siyang umiti dito. Nice to finally meet you. Pero sa halip na tanggapin ni Jasper ang pangalan or ang kamay niya, tiningnan lamang nito ayon kaya siniko ito ng kapatid. Come on, kuya, don't be rude. Kaya napilitan si Jasper na tanggapin ang pakikipagkamay niya. Pinariupo rin ito ni Rain sa katabing sili at sinabi na nag-order na ito para dito. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko, sabi ni Jasper sa kapatid. We're friends, hindi pa pwedeng magbonding ang magkaibigan? Sa totoo lang, sobrang angas si Rain tingnan kapag mag-isa lang ito. Pero ngayon nakasama nito ang kapatid, bigla itong naging soft. Although naroon pa rin naman ang masculine side nito, sadyang na-dominate lang siguro ng dominanting aura ng kuya nito. Kaibigan siya nung nanakat sa'yo ng college pasaring nito. It's all in the past, katwira naman ni Rain. Kahit na. Habang nag-uusap ang magkapatid ay lalong nangunot ang kanyang noo. Paano ay hindi malang nag-abala si Jasper na itago ang totoo na hindi siya nito gusto. Kuya, stop it! Saway ni Rain. At bago pa man mag-away ang dalawa, tumayo na siya at handa nang umalis. Looks like ayaw ako ng kuya mo na nandito ako. Aalis na lang ako. No, stay there. Maagap na sabi ni Rain. Kuya, ano ba? Don't be rude. Mabait si Olivia. Hindi siya kagaya ng kaibigan niyang si Claire. Ang hazel doe eyes ni Jasper ay diretso ang tingin sa kanya. Huminga ito ng malalim at marahang tumango. Maupo ka. Tila natural na talaga ang pagiging dominant nito kasi kahit kalmado naman ang tono ng boses nito, agad siyang napapasunod at bumalik ng upo. I'm sorry, Olivia. Medyo masungit talaga tong si Jasper. Pero sa una lang naman yan. He's actually nice. Tumango lamang si Olivia bago uminom ng inuming in-order niya kanina pa.
Where's Claire? Tanong bigla ni Jasper. Hindi ko alam. Ilang araw na kami hindi nagkikita at nagkausap. Pareho kasi kaming abala. Pero gusto mo ba siyang makausap? I'll call her for you. So you're still friends with her? Sa halip ay sabi nito. Ha? Tiningnan niya si Rain na tahimik na sumisimsim ng inumin nito. Oo naman. We're best friends. Best friends? May laman itong sinabi. Do you even know that? Kuya! Singit na Rain kaya tiningnan nito ni Jasper at tinaasan ng isang kilay. Bahagya itong inilingan ni Rain na parang may nais sabihin. Nagtataka siyang nakatingin sa magkapatid na alam niyang may kung anong inililihim sa kanya. Si Jasper ay tumango at ang atensyon nila ay nabaling na sa barista na naghatid ng inumin nito sa mesa. Olivia, hindi mo ba natatandaan ang kuya ko? Tanong ni Rain. Ha? Tiningnan niya ito at sunod ay si Jasper na tila naghihintay din ng sagot niya. Ngayon ko lang yata siya nakita. Bahagyang tumawa si Rain sabay sulyap kay Jasper na yumuko na lamang. Hindi mo pala talaga siya natatandaan? Bakit nagkita na ba kami noon? Oh, many times actually. Huh? Really? Tinignan niya si Jasper na umangat ang tingin sa kanya. Kailan naman yon at saan? Bakit hindi ko matandaan? Hindi na yun mahalaga. Cold na tong sagot. Pero kunot noon niya lang itong tiningnan. Inaalala niya kung saan sila maaaring nakita. Pero kahit anong halukay niya sa memorya niya, ay wala talaga siyang matandaan. Huwag mo masyadong isipin ang sinabi ko, Olivia. Tulad ng sabi ni Kuya, it's not really important. Saka, understandable naman kung hindi mo siya matandaan since ang focus mo lang noon ay nasa pag-aaral at boyfriend mo si Gavin. Tumango na lang siya kahit pa curious siya kung paano nga ba sila nagkakilala noon. I heard some things about your company, Miss Olivia. Biglang sabi ni Jasper. Kaya muling nag-angat ang tingin niya dito. Bigla siyang nag-alala na baka kumalat ng balita tungkol sa malaking utang ng negosyo na iniwan ng kaniyang mga magulang. I heard sinusubukan niyo ngayong mag-import mula sa ibang bansa? Parang nakahinga siya ng maluwag tsaka awkward din siyang tumawa. Oo, ilang taon na naming pinag-iisipan ng tungkol doon. That's a good move actually, sabi nito. Talaga? Yes, pero meron din niyang malaking risk. I mean, normal naman ang ganyan sa negosyo pero kung sakali man na maging matagumpay ang plano niyo, malaki ang magiging benefits niyan para sa inyo. And I'm sure magiging pabor din sa asawa mo. Ha? Pabor sa asawa ko? Yes. Hindi ba't siya naman ang namamahala ng negosyo ninyo? Hindi. Hindi pa siyang namamahala. Sa ngayon ay focused pa siya sa kanyang trabaho. Hindi pa ngayon. Makahulugan nito ang saad. Yes, kasi kapag maayos ang lahat, tutulong naman siya sa akin. I see. Sabi nito tsaka tumangutango. Good luck, I guess. Iyong pag-uusap na lang tatlo. Si Rain lang talagang nagdala para hindi maging awkward ang lahat. Ito ang nagbubukas ng topic at sinasabayan niya lamang. Habang si Jasper, sumasagot lang kapag kailangan. Pag-uwi ni Gavin mula sa business trip, gusto niya sana itong makausap ng masinsinan. Gusto niya rin sanang sabihin sa kanyang asawa na alam niya ang tungkol sa singsing na regalo nito. Ngunit, nauwi na naman yon sa pagtatalo. Ano ba? Pagod ako, Olivia. Pwede bang huwag mo nang dagdagan ang pagod ko? Marami na akong inaalala sa trabaho. Pati ba naman dito sa pamamahay ko, hindi ako pwedeng magpahinga? Pasensya na. Magpahinga ka na lang muna, saka na lang tayo mag-usap kapag nakapagpahinga ka na. Bagot na tinalukuran siya nito at umakyat na ng hagdan.
Huminga na naman siya ng malalim. Pinili niya na lang na magtrabaho at noong sumapit ang hapon, habang nagpapahinga pa rin si Gavin, ay inaayos niya naman ang mga gamit nito. What is this? Tanong niya sa sarili na makita ang maliit na box na nakasiksik sa bag ni Gavin. Halata na tinatago nito ang box na yon dahil kung hindi niya pa hinalughog, ay hindi niya rin makikita. Pagbukas niya ay nanlaki ang mga mata niya. Kasi, isa nga iyong diamond necklace. Ang ina-expect niya kanina ay ring ang laman nun. Pero hindi niya inaasahan na isa iyong kwintas. Bakit may ganito siya? Hindi pa nga na ibibigay ni Gavin ang singsing sa kanya. May kwintas na naman itong binili. Hindi lang ito basta kwintas dahil alam niyang hindi rin basta-basta ang halaga nito. Sa kantab pa lang ng diamond, masasabi mo na agad ang price nito ay hindi biro. Pero saan naman kumukuha ang asawa niya ng perang pambili ng mga mamahaling alahas na ito? I mean, oo, malaki ang sahod ni Gavin. Hindi rin siya masyadong nakikialam sa sahod nito. Ganon pa man, alam niya na hindi magastos si Gavin. Yes, he used to buy her expensive gifts. But, never to this extent. Ayaw niya mang aminin ng totoo ngunit may umuusbong na paghinala sa kanyang dibdib. Alam mo, sa tingin ko may tinatago sa akin ang asawa ko. Sabi niya kay Claire sa tawag. Ngayon lang ulit sila kasi nakapag-usap at nafe-feel bad siya kasi ang problema niya na agad ang kanilang pag-uusapan. Bakit may nalaman ka ba? Agarang tanong ni Claire. Nag-aalala ang tono ng boses nito. No, it's just, yun lang nararamdaman ko ngayon. Are you okay? Gusto mo bang magkita tayo? Tomorrow, I'm here. Ngayong araw kasi may appointment pa ako. Sure, let's meet up tomorrow. Olivia? Bigla siyang napalingon nang marinig ang paggalit na boses ng asawa. Agad siyang nagpaalam kay Claire at hinarap si Gavin na halatang galit. Bakit, may problema ba? Pinakialaman mo ba ang bag ko? Ha? Sandali siyang nag-alangan. Hindi niya mawari kung bakit galit ito. Gayong noon naman, normal lang na gawin niya yon. Pero dahil nga sa mukhang hindi nito gusto ang pakikialam niya, pinili niyang magsinungaling kaysa umamin ng totoo. At lalaki palalo ang away. Hindi. Abala ako nakikipag-usap kay Claire kaya hindi ako nagkaroon ng chance na mabuksan ang bag mo. Bakit naman parang takot at galit ka riyan? May tinatago ka ba sa bag mo, ha? Wala. Sabay sabi nito, sabay iwas ang tingin. Hindi ako naniniwala. Nagdududa niyang sinabi bago lumapit dito at sinubukang kunin ang bag na to ang hawak. Akin na, titignan ko ang bag mo. Pero agad nito yung iniwas. Akin na sabi, titignan ko kung anong tinatago mo riyan. Ano ba? Singhal nito sabay galit siyang tiningnan. Parang dagger mga mata nito. Sabing wala akong tinatago rito bakit ba hindi ka marunong umintindi? Nabigla siya sa talim ng titig nito at maging sa lakas ng boses. Bahagya siyang napaatras dahil sa gulat. Gusto ko lang namang tignan. Kapag sinabi kong wala, di wala. Ano bang mahirap unawain doon? At pwede bang wag mong pakialaman ng mga gamit ko? Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganon. Mapakla itong tumawa. You're just like your parents. Wala ka ring tiwala sa akin. Why? Is it because I don't measure up to you? Because I'm not on your level? Because I still have nothing to prove? Is that it? Buong pagsasama natin, nagawa mong itago ang kawalang tiwala mo na yan. But now that everyone can clearly see you've achieved so much, while I'm nothing but a shadow behind you, you can't pretend anymore, can you? You can't keep lying.
Not to me and not to yourself. You know it's never been like that, Gavin. I trust you throughout our entire relationship. I've never once doubted you. Not even for a second did I ever see you as someone living in my shadow. I was just trying to check your bag. Madalas ko namang gawin yun noon, hindi ba? And you never had anything to hide from me back then. So what's new? Isa pa asawa mo ko. What's big deal about it? Bakit pa kailangan mo pang i-involve dito ang magkaiba nating estado sa buhay na hindi naman naging mahalaga sa akin noon? You may be my wife, but that doesn't give you any right to go through my things. Napaawang na lamang ang labi niya dahil sa sinabi nito. Halos, hindi niya alam kung ano ang i-react doon. Hindi siya nakakilos para pigilan ng asawa nung umalis ito at iniwan siya roon. Hindi niya lubos akalain na darating sa point na tila wala nang saysay para kay Gavin ang pagiging mag-asawa nila. Parang ang laki ng insecurity ni Gavin sa wife niya. Kaya may mga ganun siyang sentiments. Anyway, patuloy tayo. Kinagabihan, umuwi si Gavin pero lasing na lasing na at walang balak na kausapin siya. Baka naman marami lang talaga siyang iniisip. Baka tinambakan ng trabaho. I heard pinapahirapan siya ng bagong CEO ng pinagtatrabahuhan niya. Sabi ni Claire habang nasa isang restaurant sila. Paano mo naman nalaman ng tungkol doon? Nabanggit niya ba sa'yo? Sometimes, sagot nito. Besides, marami akong naririnig na hindi maganda sa bagong CEO nila. Mayaman kasi at may impluwensya mula rin sa ibang bansa. Mataas masyadong expectations, parang ine-expect niya na maging robot ang mga nagtatrabaho sa kanila. Alam mo ni minsan, hindi nagsumbong ang asawa ko sa akin tungkol dito. Napapansin ko lang na hindi maayos ang pakikitungo nila sa kanya pero hindi siya nag-open up sa akin. Malungkot niyang sabi. Bigla siyang nakaramdam ng inggit kasi tila mas marami pang alam ni Claire kesa sa kanya. Tila ba mas magawa pa ni Gavin na magsabi dito ng mga bagay na bumabagabag dito kesa sa kanya na asawa nito. Siguro ayaw niya lang na nag-aalala ka. Mahal na mahal ka nun eh. Huminga siya ng malalim. I wish mag-open ulit siya sa akin. Asawa niya ako eh. Ayoko na sa akin niya lang binubuntong ang galit niya. Gusto ko na isipin niya na kakampi niya ako at hindi kaaway. Alam ko naman na masyado siyang nape-pressure dahil sa mga sinasabi ng ibang tao pero wala lang naman sa akin ang mga opinion nila. Just give him some time. I'm sure magiging maayos din ang lahat. Hinawakan pa ni Claire ang kamay niya para i-assure siya. Ngumiti naman siya ngunit kita pa rin sa mga mata niya ang lungkot. Ilang sandali pa'y lumapit na sa kanila ang waiter dala ang order. Ngunit nahulog ang kutsara mula sa tray. Nag-offer si Claire na kunin iyon habang si Olivia ay halos manigas na sa kinauupuan niya nang mahagip ng mga mata niya ang kwentas na suot ni Claire. Dahil sa pagyuko nito para kunin ang kutsara, na-expose ang kwentas na suot nito. At hindi siya maaaring magkamali. Ang kwentas na yon ay ang nakita niya sa bag ni Gavin. Ngunit, paanong napunta kay Claire ang kwentas na ito? Inaasahan niya na regalo iyon ni Gavin sa kanya, ngunit na kay Claire na ngayon. Ayos ka lang ba, Olivia? Nag-aalala nitong tanong. Your necklace. Usal niya. Ha? Oh. Hinawakan nito ang pendant ng suot na kwentas. So beautiful, right? Regalo sa akin ng boyfriend ko. Boyfriend?
Oo, sabi ko nga sa kanya, hindi niya naman kailangang bilan ako ng mga mamahaling regalo kaso ayaw niya talagang papigil eh. Kitang-kita sa mga mata ni Claire ang saya at kilig. Halos kumikislap na nga iyon at namumula pa ang pisngi. Bumaba ang tingin niya sa suot nitong singsing na kumikislap ang bato. Mariin siyang lumano kahit papakiramdam niya ay kung anong nakaharang sa kanyang lalamunan kaya hirap siyang lumunok. Bigla ring nanikip ang dibdib niya. Ngayon lang kasi siya naginala ng ganito kay Claire. At sa asawa pa niya. Tamang hinala talaga ng babae. Hindi na alis sa isipan niya ang kwenta sa suot ni Claire. At kung paanong kahit lumipas ng isang linggo, wala pa ring regalong singsing at kwentas na binibigay sa kanya si Gavin. 2 linggo na lang at wedding anniversary na nila. Iyon na rin ang last hope niya. Kung sa araw na yon ay hindi pa rin ibibigay ni Gavin sa kanya ang mga mamahaling alahas na nakita, ibig sabihin ay may babae talaga ito. Given na bigla na lang nag-iba ang trato nito sa kanya, noon lang din sumagi sa isip niya na baka nga ay may babae na ito. Mabigat man sa loob niyang sabihin pero marahil ang babae ng asawa niya ay walang iba, kundi ang tinuturing niyang kapatid. You're here again. Boses siya ni Rain mula sa likuran niya. Nilingon niya ito at nakasuot ito ng itim na sleeves na nakatupi ang manggas hanggang siko. Nakatucked in iyon sa itim ding slacks. Ang buhok nitong wolf cut ay nakatali ng half pony at may ilang strands na papunta sa gilid ng mukha nito. Ang daliri nito ay may ilang singsing at hawak ang baso na may lamang liquor. Iniwas niya ang tingin at binalik sa bartender na naglapag ng alak sa tapat niya. What's wrong? Tanong ni Rain at naupo sa tabi niyang stool. Kinuha niya ang baso ng alak at basta tinungga ang laman. Napapikat siya dahil feeling niya nasunog ang lalamunan niya. Si Rain na pinagmamasdan siya ay napangiwi na lamang. It's because of my husband, Ania. Him again? Damn it! Having a husband is such a problem. Sa tingin ko may babae siya. Really? Paano mo naman nasabi? Yung singsing na binili niya. Hindi niya pa rin binibigay sa akin. Tapos nang umuwi siya galing business trip, may nakita akong mamahaling kwenta sa bag niya. Nagalit pa siya sa akin nung inakala niya nakialam ako sa bag niya. Wala naman siyang nabanggit na kahit ano tungkol sa bag na yon. He's hiding it from me. Gusto ko ang isipin na baka ireregalo niya yun sa akin sa anniversary namin dahil malapit na rin pero hindi ko rin talaga maalis ang pagdududa ko. Tumpak, Olivia. Nasa tamang daan ka na. Tumango-tango naman si Rain. Sa daliri nitong nag-isip bago nagtanong. May hinala ka ba kung kanino niya binigay ang mga alahas na yun? Ayoko magbentang. Pero ang kwentas, nakita akong suot-suot ni Claire. Oh, parang hindi na rin ito nagulat. Natanong mo na ba si Claire about doon? Hindi. Ayoko pa siyang harapin. Kasi paano kung nagkamali lang ako? Baka sumama pa ang loob niya sa akin. Matagal na kaming magkaibigan. Ayoko masira yun dahil lang sa maling hinala. You know what? Masyado kang mabait. Nung nahuli ko si Claire at ang boyfriend ko, hindi ako nagdalawang isip na suguran siya. But at some point, naiintindihan naman kita. Lalo na't matagal na kayo magkaibigan. Siguro kung ibang babae lang siya, hindi ako magdadalawang isip na sumugot pero kasi kaibigan ko siya. Matagal na kaming magkasama. Halos kapatid na ngang turingan namin sa isa't isa tsaka may parte pa rin naman sa puso ko ang naniniwala na hindi nila yun kayang gawin sa akin. Kung ganon, gusto mo bang makasiguro? Tanong nito. Oo naman, nag-iisip lang ako ng paraan kung paano ko sila mahuhuli.
Paano kapag napatunayan mong niloloko ka nga nilang dalawa? Anong balak mong gawin? I'll divorce Gavin right away. Bago kami naging mag-asawa, ang sabi ko sa kanya ay hindi ako nagbibigay ng second chance. Pero sa totoo lang, marami na akong chances na binigay sa kanya. But I just know na him cheating would be my last straw. Lalo na kung ang babae niya ay ang kaibigan ko lang din. Hindi mo na ba siya papatawarin? Tanong ulit na Rain. Hindi na. Kung ganon, I'll help you. Bigla niya itong binalingan. Ha? Tutulungan kita na mahuli ang asawa mo at ang kabit niya. Really? Yes. Parenteng sagot nito. And I'm sure, tutulong din si Kuya. Si Jasper? Pero bakit niya naman ako tutulungan? Let's just say, hindi ko pa nakakalimutan ng atraso sa akin ni Claire. Mula noon, hindi na ako nagka-boyfriend ulit kasi na-trauma na ako sa ginawa niya. At bilang ganti, gusto kong mahuli mo siya. Nabigla siya sa sinabi nito pero more than that, mas nagtataka siya kung bakit parang matagal na itong may alam. Matagal mo na bang alam ang tungkol kay Claire at Gavin? Hindi naman. Sabihin na lang natin, nakakapaghinala lang talaga silang dalawa noon pa. Pero wala naman akong patunay sa hinala na yon. But you should ask my brother. Mas maraming alam niya kaysa sa akin. Lalo pat, siya ang bagong boss ng asawa mo. What? Si Jasper ang boss ni Gavin? Yes. Parenteng sagot nito. Kung ganon, siya pala nagpapahirap sa asawa ko. Sabay nandiit ang mga mata niya kay Rain pero sa halip na mainis, tinawanan lang siya nito. Alam kong strict si Kuya. Lumaki kami sa lolo't lola namin. Sila nagturo sa kanya kung paano mamahala ng negosyo. At nung isang taon lang talaga tinalaga na si Kuya bilang bagong CEO. Pero kahit strict siya, alam kong hindi niya kaya na magpahirap ng mga empleyado. Dahil bago pa man siya maging CEO, pinaranas muna sa kanya ng grandparents namin kung paanong maging isang average employee. Pero laging busy ang asawa ko at halos hindi na umuwi dahil sa dami ng pinapagawa ng kang kuya mo. Tingin ko ay mas mainam kung kuya kong tanungin mo about dyan. Alam niya ang bawat galaw na nasasakupan niya. Si Rain ang nag-arrange ng pagkikita nila ni Jasper kinabukasan. Until now, hindi niya pa rin maproseso na ito pala ang boss ni Gavin. Hindi mo lang kasi nito nabanggit ang tungkol doon nung una. Kahit ng asawa niya, hindi rin nabanggit sa kanya. Salamat at pumunta ka, sabi niya habang nakaupo ito sa harapan niya. Sa isang restaurant pala na pag-usapang magkita at mukhang galing ito sa opisina base sa napaka-formal nitong suot. Lalo tuloy itong nagmukhang maotoridad. Nakiusap sa akin ng kapatid ko. Naabala pa kita dahil dito? Hindi, naglaan ako ng oras para rito. Tumango siya. Gusto mo bang mag-order muna tayo? Medyo nagugutom na rin kasi ako. Okay. Tipid itong sagot at ito na rin ang sumenya sa waiter na lumapit sa kanila. Sinabi nila ang kanilang order at habang naghihintay ay uminom muna siya ng tubig bago sinubukan na buksan ang usapan. Hindi ko alam na ikaw pala ang boss ng asawa ko. Seryoso lang siya nitong tiningnan kaya tumikim siya. Siguro ay nabanggit niya na sa'yo ang tungkol sa mga nais kong itanong? About your husband's affair? Yes, alam ko nang tungkol doon. Sinabi rin sa akin ng kapatid ko na kahapon mo lang nalaman. Kung ganon, totoo nga ang hinala niyang may babae ang asawa niya. All this time, akala niya ay tapat ito sa kanya. Akala niya ay magiging perfect ang pagsasama nila pero hindi pala ganon yon. Akala niya lang pala ang lahat dahil ang totoo ay niloloko siya nito. Matagal mo na bang alam ang tungkol doon?
Bagaman nanginginig ang tinig niya at nangingilid na rin ang luha sa kanyang mga mata, nagawa niya pa rin tumingin ng diretso sa mga mata nito. Mula nang ma-transfer ako sa kumpanya rito sa Pilipinas. Hindi ako kilala ng asawa mo, kaya siguro hindi siya nag-alinlangan kahit pa nung nakita ko sila ng babae niya. Pilit niyang nilunok ang nakaharang sa lalamunan niya. Paano mo naman nalaman ang babaeng kasama niya ay hindi ako na asawa niya at sa halip ay ang babae niya? Because I know you, sagot nito. Tumango siya at binaba ang tingin. Kahit nung lumapit ang mga waiter at nilapag sa kanilang harapan ang order nila, hindi pa rin siya nag-angat ng tingin. Feeling niya kasi, anumang sandali, mahuhulog na ang luha sa kanyang mga mata. Pag-alas ng waiter, inusog ni Jasper ang baso ng tubig sa harapan niya. Drink that and don't cry. Nanginginig ang kamay na hinawakan niya ang baso ng tubig at ininom ang laman. Noong kumalma na siya, saka lang siya muling nag-angat ng tingin dito. Kilala mo ba kung sinong babae ng asawa ko? I'm afraid hindi ko maaaring i-disclose ang impormasyon ng babae ng asawa mo. Hindi ko siya empleyado. Pero, ngunit agad nitong pinutol ang sasabihin niya. Our company has a strict policy prohibiting affairs. My concern is only with my employees, and their actions are the only ones I have the authority to address. That's why I agreed to meet with you and tell you the truth. Telling her husband wouldn't change anything. He already knew about the rule and still choose to break it. But I will not disclose any information that is not related to my employee. His mistress is not my concern. Dahan-dahan siyang tumango. Nauunawaan ko. Ayos lang na hindi niya makumpirma kung sino ang babae ng asawa niya. Ang mahalaga, nalinawan na siya sa katotohanan na hindi naging tapat si Gavin sa kanya. Ang business trips niya, yung mga paalam niya na overtime sa trabaho, hindi ba totoo lahat ng yon? Papalusot niya lang ba lahat ng yon para makasama niyang babae niya? Mula nang nilipat ako, ilang beses pa lang ako nagpa-overtime sa mga empleyado ko. Kung hindi naman ako nagkakamali, nasa 2 beses pa lang. At may record ang kumpanya tungkol doon. Pwede kong utusan ng secretary ko na i-check yun. Another thing is, hindi ko hinahayaan ng mga empleyadong may mababang posisyon na mag-handle ng proyekto sa labas ng bansa. Yes, mataas na rin kahit papaano ang posisyon ng asawa mo pero hindi ko maipapaubaya yon sa kanya, ang mga malalaking proyekto sa labas ng bansa. Kaya kung ang tinutukoy mo na business trips ay sa labas ng bansa, then walang kinalaman ng kumpanya tungkol doon. Lalo siyang nanlumo. Kung ganon, lahat ng paalam ni Gavin, lahat ng yon ay hindi totoo. Kahit nung birthday niya, mas pinili nito na samahan ng babae nito kaysa sa kanya. Ang singsing at kwentas na akala niya ay ireregalo nito ay hindi pala para sa kanya kundi para sa babae nito. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Parang biglang nayurakan ang puso niya. Nasagot ko na ba ang mga tanong mo? Oo, naluluha niya pa ring sagot. Salamat. Tumango lamang si Jasper at tinurong pagkain nila. Sinasabi na kumain na sila pero dahil nga sa lahat ng nalaman niya at sa pagpipigil ng luha, hindi niya magawang lunukin ng pagkain. Wala siyang gana at feeling niya nasasakal siya. Aba kahit ako po ay mawawalan din ng gana. Sandali siyang tiningnan ni Jasper at napailing. Paglipas ng ilang sandali at nakita nito na sobrang lugmok na talaga siya, ay nag-bail out na ito. Kahit pareho silang hindi pa tapos kumain. Siya man ay hindi nagalaw ang pagkain niya, habang ang binata ay tila nawala na rin ng gana.
Let's go? I already texted my sister, sasamahan ka niya. Sabi ni Jasper. Tumayo na siya at sumunod kay Jasper. Pareho silang tahimik habang nasa parking. Nakasandal siya sa sasakyan nito at parang nawala ng lakas. Panay naman ang sulyap sa kanya ni Jasper. Para bang gusto siya nitong lapitan pero pinipigilan ang sarili. Kuya! Boses siya ni Rain mula sa kakapark lang na sasakyan. Agad na lumabas ang sasakyan si Rain, saka lumapit sa kanila. Oh my God! Sabi nito habang nakatingin kay Olivia. What did you do to her? Sinabi ko ang totoo, just like what you said. Kalmanteng sagot nito. Biglang-gla mo naman ata. Binigla mo naman ata. Nilipitan siya ni Rain at inalalayan. I told her directly. Kahit anong paraan ko pa naman sabihin, masasaktan pa rin siya. Sinabi mo rin ba sa kanya kung sino ang third party? No. Hindi ko empleyado ang babaeng yun. Pero kilala mo kung sino. Yes, and that's for her to find out. Akala ko Shut up. Maagap na putol na Jasper. Ikaw nang bahala sa kanya, take care of her. Aalis ka na? Hindi mo ba kami sasamahan? Nagawa ko na kung anong pinakiusap mo sa akin kagabi. Sa pagkakatanda ko, ang pagsasabi lang ng totoo sa kanya, ako sumang-ayon. Hindi na ako sumang-ayon na damayan pa siya. You're really heartless. Naiinis sa sabi ni Rain, pero na hindi na ito pinagtuunan ng pansin ni Jasper. Umikot na ito at sumakay sa sasakyan habang inalalayan naman siya ni Rain palapit sa sasakyan nito at pinapasok siya sa loob. Buong araw ay tulala siya. Hindi mapigil ang pag-iyak. Kung siguro lang ay wala si Rain sa tabi niya, baka kung ano nang naisip niyang gawin. Mabuti na lang at sinamahan talaga siya nito. Hindi siya iniwan at dinamayan lang. Sa ganitong pagkakataon dapat si Claire ang kasama niya pero ngayon, marinig niya pala ang pangalan na yon. Parang nagliliyab na agad ang galit niya. Pag uwi niya sa bahay nila ni Gavin ang sandaling makita niya ito, gusto niya itong paulanan ng sampal at mga masasakit na salita. Gusto niya itong sumbatan. Pinili niya noong magbingi-bingihan sa babala ng mga tao sa kanya at maging sarili niyang magulang. Mas pinili niya ito kaysa ang maniwala sa kanila pero sa huli. Nagawa pa rin siyang lokohin ng mga taong minahal at pinili niya. If I were you, mas mabuti pang huwag mo munang ipaalam sa asawa mo na alam mo nang tungkol sa affair niya. Hulihin mo muna sila. Alamin mo kung sino ang babae niya. Well, payo ko lang naman to. Just in case may plano sila. Ang sinabi lang na yun ni Rain ang pumigil sa kanya na gawin niyon. Tama ito. Kailangan niyo munang alamin ang lahat. Kailangan niyo munang malaman kung sino nga ba ang babae na to. Kasi kung basta niya lang ito kukumprontahin, baka maghugas kamay lang ito at pagtakpan pa kung sino talaga ang babae. At kung sakali mang mapatunayan niya na ang babaeng nito ay walang iba kundi si Claire, sisiguraduhin niyang mananagot ang dalawa at hindi na sila mapapatawad. Mahirap magpanggap na ayos lang siya at walang alam sa pagtataksil ng kanyang asawa. Dumagdag pa na sunod-sunod ang problema sa negosyo na iniwan sa kanya, kaya't hindi niya na malaman kung ano pa ba ang gagawin. Pakiramdam niya ay mawawala na siya sa kanyang sarili. Olivia! Niyakap siya ni Claire na talagang bumisita pa sa opisina niya. May dala itong pasalubong at ang mga mata nito ay kumikislap sa kabila nun. Ngayon niya lang napansin ang peke nitong ngiti. Namiss kita, bihira na lang tayong magkita. Nagtatampo na ako sa'yo dahil puro na lang negosyo ang inaatupag mo. Naupo si Claire sa silya sa tapat niya. Tube dress ang suot nito na sobrang hapit sa katawan nito. At dahil maayos din na nakapusod ang buhok, walang kahit anong harang sa leeg nito. Kaya kitang-kita niya ang suot nitong kwintas. Ang kwintas na nakita niya sa bag ni Gavin.
Nakakaloka din itong si Claire, no? Hindi ko sure kung gusto niya bang pagtakpan or finoflaunt niya talaga or gusto ba niyang mahuli na sila ni Olivia. Muli na namang nag-init ang ulo niya at gusto niya na itong sabunutan. Pinigil niya na lang talaga ang sarili. Kinuyom niya ang kamao sa gilid at nagawang pikein ng ngiti. Ako nga dapat ang magtampo sa'yo kasi wala ka ng oras sa akin. Inagaw ka na sa akin ng boyfriend mo. Agad itong pinumulahan. Hindi naman. It's just that masyado siyang clingy. Anyway, binilhan niya ako ng mga pasalubong kaya naisip kong bigyan din kita. Sandali niya lang sinulyapan ng paper bag na nalapag nito kanina sa mesa niya. Baka sa asawa niya rin galing yon. Anyways, I'm here para kamustahin ka at ang business mo since sobrang busy mo these days. I'm doing good. Sumandal siya sa kanyang kinauupuan at diretso niya itong tiningnan. Tsaka maayos na ng takbo ng negosyo ngayon. Walang kahit anong problem. Masaya nga ako kasi hindi na ako masyadong stress Kung magpapatuloy pa na ganito, baka maaari na ako mabuntis ulit. Agad na umiba ang mukha ni Claire dahil sa huli niyang sinabi pero nakuha pa rin tong ngumiti ng peke sa kanya. Oh, masaya akong marinig yan. I know deserve mo na maging maayos ang takbo ng lahat kasi alam ko naman kung gaano mo ginugugol ang sarili mo sa trabaho at ngayon, maayos na ito. I know, right? Aniya. Sigurado din ako na matutuwa ang asawa ko. Lalo na't matagal niya nang hinihiling sa akin na sumubok ulit kaming magkaanak. Hindi ko lang talaga mapagbigyan dahil nga sa pagiging abala ko rito sa negosyo. Tumikim ito at tumango. Wala na ang saya at excitement sa mga mata nito. Bakit niya nga ba hindi napansin ang ganito noon? Tila hirap na hirap naman si Claire na magtago ng nararamdaman. O sadyang masyado lang talaga siyang binulag ng tiwala niya sa dalawa. Sa susunod na linggo, wedding anniversary niya na ni Gavin Do you have any plans? Pag-iiba nito ng usapan. Yes, I'm planning to surprise him. What about him? May clue ka na ba kung ano magiging surprise niya para sa'yo? Wala, but I know na may magiging sorpresa siya. Naririnig ko siya may kinakausap tungkol doon I'm actually very excited, lalo pa't balak niya akong regaluhan ng sasakyan. Sasakyan? Yes, he said it's gonna be Tesla. Alam niya kasing gusto ko ang sasakyan na yon. Sadyang tinitipid ko lang talaga ang sarili ko kaya siya na lang daw ang magre-regalo sa akin para hindi na ako nagigilty. Nagtagis ang panga nito. Oh, really? Yes, it's so sweet, right? At sa reaksyon pa lang ni Claire, tila nakumpirma niya na nga ang hinala niya. But it's still not enough. Kailangan mahuli niya ang dalawa. The day before the wedding anniversary nila ni Gavin, tumawag sa kanya si Rain dahil alam daw nito kung paano nilang mahuhuli si Gavin at ang kabit nito. Agad siyang nakipagkita rito at dinala siya nito sa isang hotel na pag-aari nito. Hindi alam ng asawa mo na ako may-ari ng hotel and restaurant na to. Baka dito siya nag-book para i-date ang babae. Siguro para hindi to magselos knowing na i-date ko bukas si Gavin dahil anniversary ninyo. Ngayon, ay mahuhuli niya na talaga ito at ang babae nito. Hindi niya mawari ang nadarama. Naroon ang kaba pero naroon din ang takot. Pag-aalinlangan na nahahalinhan ng galit. Pinaupo siya ni Rain sa loob ng opisina nito. Sa tapat nila ay laptop nito kung saan nakikita nila ang loob ng VIP room na binok ni Gavin para sa kanila ng kabit nito. May staff informing na dumating na raw ang dalawa. Imporma sa kanya ni Rain. Hindi nga nagtagal, nakita na nila ang isang restaurant staff na ginagaya ang dalawang VIP customer papasok sa VIP room. It was her husband. Siya nga ang babae ng asawa ko. Galit ngunit durog niya ring sinabi. Hindi pa rin talaga siya nagbabago. Mang-aagaw pa rin. Sabi ni Rain. My brother was right. May mga tao talagang hindi kayang magbago.
Hindi siya sumagot. Nananatili lamang siyang nakatitig sa screen ng laptop. Pinagmasa niya kung paanong hapitin ni Gavin ang bewang ni Claire. Kung paano nitong pinaghila ng upuan ng babae at kung paano humalik pa ito sa noo ni Claire bago naupo sa katapat na silya. Nagsusubuan pa ang dalawa habang kumakain. Parang walang niloloko ang dalawa. Habang si Olivia, heto, halos hindi na makakilos sa kanyang kinauupuan. Dahil ang dalawang taong sobrang mahalaga sa kanya ay niloloko lang pala siya. Pinanood niya kung paanong may lambingan ng dalawa, kung paanong sinayaw pa ni Gavin si Claire, kung paanong naghalikan pa sila. Blurred na ang paningin niya dahil sa luha. Inaalo lamang siya ni Rain. Gusto niya nang umalis. Parang hindi na nakayang makikita, ngunit tila ba may kung anong pumipigil sa kanya. Para bang may nagsasabi na may dapat pa siyang malaman. Kaya hindi siya umalis. Nanatili siyang nakaupo roon. At tama ngang pasya niyang manatili dahil ilang sandali matapos noon, seryosong nag-usap ang dalawa. I heard from Olivia na maayos ang takbo ng negosyo niyo ngayon. Rinig niyang sabi ni Claire. Inaalam ko rin ang lahat at mukhang pabor sa atin ang lahat ng nangyayari. I know, right? Ginagawa ni Olivia ang lahat para lalong maging successful ang negosyong iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Pero wala siyang kaalam-alam na para sa atin naman ang ginagawa niyang yon. Unti-unti ko nang nililipat sa pangalan ko ang lahat ng pag-aari niya. Ano mang sandali, mapapasatan ang lahat. Lalong-lalo na ang negosyo nila. At kapag nangyari yon, kalahati ng asset niya, maging ang bahay namin ngayon, ay mapapasayo. Ayoko na may matitirang kahit ano sa kanya, sabi ni Claire. Kaya pati ang sasakyan niya, gusto kong ipangalan mo rin sa akin. Huwag kang mag-aalala, I'll make sure na walang matitira sa kanya at mapaghahatian natin ang lahat ng mga ari-arian niya. Niyakap siya ni Rain nung makita na lugmok na talaga siya. Sapat na yung patunay, hindi ba? Tanong ni Rain pero hindi siya makasagot. I told you, may iba pa silang balak. Kukunin nila ang lahat sa'yo at paghahatian nila yon. Hinayaan siya ni Rain na umiyak. Hindi siya nito sinabihan ng kung ano. Dinamayan lang siya at nang medyo kumalma na siya, pinainom naman siya nito ng tubig. Marami kang kaso na pwedeng maisampa sa kanila. My brother can help you. Isa rin siyang abogado. At magagawan mo pa ng paraan para hindi nila makuha ang lahat sa'yo. Lalo na ang business na iniwan sa'yo. Ang mga ari-arian at negosyo na gusto nilang makuha sa akin. Halos karamihan doon ay nakasanla at baon na sa utang. Ang negosyong iniwan sa akin hindi naman totoo na successful. Gawa-gawa ko lang lahat ng yan para maitago ang tunay nitong lagay. But the truth is, milyon-milyon ang utang nun. Oh, that's even better. Kung makukuha nga nila lahat sa'yo, ibig sabihin, mapupunta sa kanila lahat ng responsibilidad. Silang magbabayad ng utang. Whatever your plan, andito lang ako. I'll help you. Gusto ko rin makaganti kay Claire. I'm pretty sure tutulungan ka rin ni Kuya lalo pat nalabag ni Gavin ang isa sa mga rules sa aming kumpanya. Muli siyang niyakap ni Rain at nagpasalamat naman siya dito ng paulit-ulit. Mabuti na lang talaga at nandito si Rain kaya alam niya na may kakampi pa rin siya. Hindi siya umuwi sa bahay nila ni Gavin matapos ang nakita. Nagstay siya sa isang hotel. Hindi niya kayang harapin ang asawa niya matapos ang lahat ng nakita at nalaman niya. Hindi siya nakatulog. Ngayong araw ang wedding anniversary nila ni Gavin. Pero parang ayaw niyang makita ito. Alam niya na hindi pa niya pwedeng sabihin kay Gavin ang lahat dahil may plano sila ni Rain. Pero hindi niya rin alam kung kaya niya bang magkunwari rito. Noong may nag-doorbell, agad siyang lumapit at pinagbuksan ito.
Ine-expect niya na si Rain ang nasa labas. Hindi niya inaasahan na si Jasper iyon. Jasper? Nagkaroon ng emergency meeting ang kapatid ko kaya nakiusap siya na ako magsundo sa'yo. Salamat pero hindi ka na sana nag-abala pa. Kunot noon itong sinuri siya, lalo na ang mga mata niyang namamaga. Alam niya na mukha siyang baliw ngayon kaya iniwas niya ang tingin. Are you okay? Ngayon niya lang narinig ang pag-aalala sa tinig nito. Oo, ayos lang ako. Huminga ito ng malalim. Let's have breakfast first. Wala akong gana, sabi niya. Kung gano'n ay hahatid na kita sa inyo. Tumango lang siya at kinuha ang bag niya sa loob. Tahimik lang siyang nakasunod kay Jasper, kahit nung nasa loob siya ng sasakyan nito. Alam mo ang tungkol doon, diba? Kilala mo kung sino ang babae ng asawa ko. Tiningnan niya ito sandali rin siyang tiningnan ni Jasper. Ngunit binalik din agad ang atensyon sa daan. Yes, pero tulad ng sabi ko, hindi ko maaaring i-disclose ang tungkol sa kanya. Pero maraming salamat pa rin sa inyo ng kapatid mo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko malalaman ang totoo. Nung una hindi ako payag sa gusto ng kapatid ko na tulungan ka. Dahil ayoko madamay siya sa gulo ninyo. Pero buo ang pasya niya kaya wala akong nagawa kundi hayaan siya. Kaya si Rain lang dapat mong pasalamatan at hindi ako. Pero kahit labag sa loob mo nung una, tinulungan mo pa rin ako kaya salamat pa rin. Ilang sandali itong hindi nagsalita at nakatuon lang tingin sa daan. Your family's business. Weekend ito. What about it? Mas mabuti kong hahayaan mong makuha yan ng asawa mo mula sa'yo. Ha? Sumulip ito sa kanya. I know its history. Alam kong buon sa utang ang negosyo. Alam ko rin na ilan lang sa mga pag-aari na naiwan sa'yo ay nakasanla na sa bangko. Kahit makuha nila yun sa'yo, wala silang magiging pakinabang roon. Dahil kulang pa nga ang lahat ng makukuha nila sa'yo para babayaran ang lahat ng utang ng mga magulang mo. Kailangan mo lang siyang hayaan para malipat ng responsibilidad sa kanila. Act like you didn't know anything hanggang sa nakuha nila lahat sa'yo. After that, magiging free ka na sa burden na naiwan sa'yo. Just make sure na maitatabi mo ang ilang bagay o ari-arian na makikinabang ka. Let them suffer from their own actions. Tumango siya bilang pagsang-ayon sa sinabi nito. Gagawin ko yan. Kapag kinuha nila sa akin, inaakaw na rin nila mga utang na kailangan kong bayaran. I'll be free from it. While they will suffer thinking na tama ang ginagawa nila. Tumango si Jasper. That's the best thing to do. Just make sure na maitatago mo lahat ng records. Pipirmahan mo lahat ng pag-transfer ng property sa kanila nang sa ganon ay hindi ka nila mabaliktad sa korte. I will. Thank you so much, Jasper. And, pabitin ito ang sinabi. If you need a lawyer, just tell me. Bihira akong tumanggap ng client but I'm willing to be your lawyer. You'll help me? Yes. I mean, tutulungan ko ang kapatid ko dahil gusto niya rin gumanti kay Claire. At kahit iyon ang rason nito, malaki pa rin ang pasasalamat niya kasi tutulungan pa rin naman siya nito. This time, hindi lang talaga siya nag-iisa dahil ang magkapatid na Montefalco ang magiging kakampi niya. Despite the fact na alam niya na ang lahat ng kataksilan ni Gavin, sumupot pa rin siya sa date na hinanda nito para sa kanilang wedding anniversary. Nag-aayos pa rin siya at nagsusuot ng magandang bestida. Ngayong gabi na yata ang pinakamagandang naging ayos niya kaya nung makita siya ni Gavin ay napanganga rin ito sa kanyang ganda. Happy anniversary, hon! Masuyong sabi ni Gavin sabay bigay ng regalo nitong kwintas. Ibang-iba iyon kesa roon sa kwintas na nakita niya sa bag nito.
Pilit pa rin siyang ngumiti rito. Hinayaan niya na ito mismo ang magkabit ng kwenta sa leeg niya. Ngunit noong yumuko ito para halikan ang balikat niya, agad siyang umiwas. Hawak pa nga lang nito ay nandidiri na siya. Paano pa kaya kapag dumampi na ang labi nito sa kanya? Para hindi maghinala si Gavin, nagbigay siya ng regalo niya rito. It was her last gift. Kasi ang susunod ay puro parusa na ang ibibigay niya. Thank you for this, hon. I'm really lucky to have you as my wife, sabi nito. Ngumiti lang siya dito at hindi niya magawang magsabi ng mga sweet things dito kasi parang nasusuka siya. Noong pinainom siya ng alak ni Gavin, alam niya may plano ito. At hindi nga siya nagkamali. Noong akala nito ay lasing na siya, inilabas na nito ang mga dokumento na ipapapirma sa kanya. Nababasa niya pa naman ang mga yon. Nagpapanggap lang naman siya na lasing kaya siniguro niya pa rin tama ang pinipirmahan niya. At hindi siya ang magiging kawawa sa huli. Pero iyon ay tungkol sa pagpapalipat ng asset niya sa pangalan ni Gavin. At syempre, pabor naman yun sa kanya dahil nga sa ipinaliwanag sa kanya ni Jasper. Nang mapirmahan niya ang lahat, nakita niya ang matagumpay na ngisi ni Gavin. Thank you so much for this, hon. Ang sunod mong pipirmahan ay ang divorce na natin. And even so, I'll make sure na wala ka rin makukuha na kahit ano. Ang sarap tirisin ni Gavin. Ako lang ba? Hindi siya sumagot o ano. Hindi rin nagpakita ng kahit anong emosyon. Patuloy siya sa pagpapanggap na lasing. Sa sumunod na mga araw ay nagkunwari siyang walang alam. Habang ang asawa niya at si Claire ay nag-e-enjoy, nagliliwaliw at hindi na nililimit ang sarili sa pagsa-shopping dahil ang akala ay hindi na rin magiging limitado ang yaman nila. Hindi nila alam na ang utang nila ang magiging walang katapusan. Disgusting! Galit niyang sabi sabay tapon ng kwenta na regalo ni Gavin sa kanya. It was a fake necklace. Of course, hindi naman to magbibigay sa kanya ng mamahaling regalo kaya kahit itapon niyo yon, ayos lang. I used to love you before, Gavin. Pero ngayon, puro galit na lang nararamdaman ko para sa'yo. I will make sure na pagsisisihan niyo ang lahat. Sa ngayon, mag-enjoy muna kayo. Ubusin niyo ang perang na itabi ninyo sa mga luho nang sa ganon, wala kayong mapagkukunan kapag nabunyag ng totoo. Mukha pa rin siyang miserable pero mas matatag nang nakipagkita kay Jasper. Tulad ng sabi nito, ito na ngang humawak sa case niya kaya ginawa niya lahat ng utos na to. Siniguro niya na ang ilang milyong savings niya ay hindi makukuha ni Gavin sa kanya. Everything's good, sabi ni Jasper. With all these evidence, malinaw na nailipat na sa kanila ang lahat ng utang. They willingly transfer everything sa mga pangalan nila. Kaya kahit iharap nila sa korte ang kaso na to, malabong mabaliktad nila tayo. Lumawak ang kanyang ngiti. Thank you very much for all the help, Jasper. Really, na-appreciate ko lahat ng tulong niyo sa akin ni Rain. I'm sure kung wala kayo, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kailangan na lang natin na magantay. Or even better, ikaw mismo magsabi sa kanila ng totoo. May binigay itong brown envelope sa harap niya. What's this? Open it. Tumalima siya at binuksan niyon. It was an ultrasound. Nagtataka siyang tinignan ni Jasper. Nagtataka niyang tinignan si Jasper. Claire's pregnant. Nag-hire ako ng investigator para may malaman pa tayo tungkol sa kanila. At yan ang nakahanap nila. Next week, plano niyang isurpresa si Gavin. Sa halip na masaktan, lalo lang siyang nagalit at bigla siyang may naisip. Kung ganon, edi lalo pa natin silang surpresahin. Sa mismong araw na yon, sasabihin ko sa kanilang totoo. And I will make sure na hindi nila makakalimutan ang araw na yon. Kung gano'n ay ihahanda ko na ang lahat ng kailangan. Tumango siya rito.
Maraming salamat talaga, Jasper. Dahil nga sa lahat ng asset niya ay nailipat na kay Gavin, lalo itong naging walang hiya. Ito pa mismo ang nag-file ng divorce at ngayon nga ay pinipilit siya nitong pumirma. Pagod na ako sa pagsasama nating to, Olivia. Pagod na akong ipagkumpara sa'yo. Kaya sa tingin ko ay mas mabuting maghiwalay na tayo. Pakiramdam ko habang tumatagal ay lalo akong inuubos ng relasyon na to. Pwede ba, Gavin? Huwag mong gawing drama ang mga maliliit na bagay. At huwag mo rin akong idamay kasi alam mo na sa ating dalawa ay ikaw ang may problema. Nabigla si Gavin sa kanyang sinabi at tono ng boses. Siguro dahil nga sa ine-expect nito na siyang maghahapol o kaya ay hindi siya papayag na makipaghiwalay dito. Hindi mo rin ako kailangang pilitin na permahan yan dahil handa at willing akong pumirma. What? You're okay with this? Oo naman. Noon ko pa gusto makipaghiwalay. Naunahan mo lang ako mag-file pero mas mabuti na rin na ikaw ang nag-asikaso ng lahat para wala na akong ibang iisipin pa. Less work na rin sa akin. Mas makakapag-focus ako sa negosyo. Gulat siyang pinagmasta ni Gavin. Halata na hindi ito makapaniwala. Anong gusto mong iparating? Naakala mo ba ikaw lang nagsasawa sa relasyon na to? Nauna na akong magsawa at mapakot. Walang pag-alinlangan na pinirmahan niya ang divorce habang nakamasid lang sa kanya si Gavin. Nang matapos siyang pumirma, umayos siya ng tayo at saka diretso itong tiningnan. My parents were right all along. Sa totoo lang, tama ang lahat ng sinabi ng mga tao. Nagsasayang lang ako ng oras sa'yo. You're just nothing. Hanggang dyan ka na lang talaga. Daming taon ang lumipas pero sa halip na may mapatunayan ka, lalo lang na nagiging miserable ang buhay mo. I can't believe na ang dami kong taon na sinayang sa'yo. Ang dami kong panahon na inilaan para lang subukang pasayihin ka sa tuwing naaapakan ng katotohanan. Yung ego mo. Mabuti na lang ngayon. Malaya na ako. How dare you say that to me, Olivia? Kung hindi lang naman dahil sa napakataas yung standards, ay hindi naman mangyayari ang lahat ng ito. Kung hindi lang ako naubos at napagod sa napakataas yung expectations, hindi sana mauuwi ang lahat sa ganito. Yun na nga eh. Walang-wala ka sa standards ko. Hindi ko alam sa sarili ko nun kung bakit pinilit pa kitang makapasok roon. It's such a shame. Imagine, bumaba ako para lang mapantayan ng level mo. Galit na galit si Gavin sa mga binitawan niyang salita. Pero, hindi niya binawi ang lahat ng sinabi niya. Oo, nasaktan siya sa nangyari sa kanila. Kahit galit siya ngayon ay nasasaktan pa rin naman siya kasi after all, minahal niya talaga si Gavin. Kaya nga ito pinakasalan at pinaglaban sa mga magulang niya noon. But more than that, naroon na rin ang matinding pagsisisi. Kung sakali man na magkaroon siya ng chance na bumalik sa past, pipiliin niya na hindi ito makilala o kahit bumalik mo lang siya sa time na nag-propose ito sa kanya. She'll make sure na hindi niya iyon tatanggapin. But again, hindi naman siya makakabalik sa past at ang magagawa nila ngayon ay ang mag-move forward. Gano'n naman, bago siya mag-move forward, gusto niya na munang gumante. Gusto niya muna na mapumukha sa kanila kung gaano silang nagkamali. Kasi ang sabi nga ng mga matatanda, lintik lang ang walang ganti. Agree din ba kayo? Are you ready? Nakangisi na tanong ni Rain sa kanya. Oo naman. Sagot niya kahit ang totoo ay may konting kaba siyang naramdaman pero mas nangingibabaw ang excitement. Gusto niya nang makita ang reaksyon nila Gavin at Claire kapag nalaman na nila ang totoo. Ngayon ang araw ng surprise si Claire kay Gavin. Magiging ang ama nito. At syempre, mas gagawin niyang unforgettable ang araw na to sa pamamagitan ng pagbubunyag ng totoo.
Susunod na lang daw si kuya. Kasama niya ng mga authority noon. Tumango siya. Naghintay muna sila ilang sandali. Pinanood muna nila ang kasiyahan. Kung paanong tuwang-tuwa si Gavin na malaman na magiging ama na ito at kung paanong naging masaya rin ang ibang bisita na naroon na mostly ka-close rin ni Olivia pero pinagtaksilan pala siya. Let's get this done, sabi ni Rain. At pumasok na nga siya habang pumapalakpak kaya ang lahat ay lumingon sa kanya. Lalo pang nagulat ang iba na makita ang kasama niya si Rain. Oh, Olivia? Untag ni Claire parang nakakita ng multo. What are you doing here? Hindi niyo malang ako inimbita, sabi niya. Claire, you're my best friend. Bakit hindi mo malang ako pinadalhan ng invitation? Kung hindi pa dahil sa magaling naming investigator, hindi ko pa malalaman ang tungkol dito. Paano? Bulalas ni Gavin. Paano ko nalaman? Of course, dahil hindi ako tanga. Hindi ako katulad ninyo. Kumapit si Claire sa braso ni Gavin. Hiwalay na kayo ni Gavin, Olivia. Huwag ka na nga manggulo. What? Sino ba nagsasabing ng gugulo ko? Andito lang naman ako para ibigay ang regalo ko sa inyo. After all, you're my best friend, Claire. You're like a sister to me. Sabi mo pa nga sa akin noon, diba? Ikaw ang magiging kakampi ko sa lahat. Hindi ba? Na hindi mo ako tatalikuran. And you're with my ex-husband. Dapat lang naman na nandito ako kasi sobrang close ko sa inyo. Like, really, really close. And besides, nagpakita ako kasi ang dalawang taong sobrang naging mahalaga sa akin at parehong nangako na hindi ako sasaktan at lolokohin. I finally together na. May bonus pa. Magkakaanak na rin kayo. Hindi ka na talaga nagbago, Claire. Matapos mong agawin ang boyfriend ko noon. Ngayon naman, inagaw mo ang asawa ng best friend mo. Nang dahil sa sinabi ni Ray, nagbulungan ang lahat ng bisita na naroon. Lahat sila ay gulat na malamang. Minsan na palang nang agaw si Claire noon. And this is not the first time. Ano pa bang gusto ninyo? Bakit ba bigla na lang kayo ng gugulo? And you're Rain. Talaga nakialam ka pa rito. What? Inosenteng tanong ni Rain. I'm just helping my new friend kasi ang so-called best friend niya ay inahas lang naman ang asawa niya. Olivia, nagbabantang sabi ni Gavin at talagang pinagilid pa nito si Claire para maprotektahan. Stop this! Tapos na tayo. Pero sa tingin ko, ay hindi pa naman na-process ang divorce natin, Gavin. Sa mata ng batas, mag-asawa pa rin tayo and you're still cheating on me. Nagkaanak pa kayo. But don't worry, tulad ng sabi ko, hindi naman gulo ang pinunta ko rito. Nagkataon lang talaga na threat ang tingin niyo sa akin. We are not threatened by you. Ang nagtatapang-tapangan na sabi ni Claire. Sinubukan pa itong pakalmahin ni Gavin. Pero tuluyan na itong binunyag ang lahat ng galit at hinanakit sa kanya. You know what? Mas maganda nga na nandito ka eh. Para makita mo na hindi lahat ng bagay ay sumasang-ayon sa'yo. Na hindi lahat ikaw ang gusto at iikot sa'yo. Buong panahon na pagiging magkaibigan natin, lagi ako nasa anino mo. Ikaw ang gusto ng lahat. Ikaw ang paborito ng lahat. Hindi ka naman tunay na anak ng magulang mo. Ampon ka lang naman pero halos ibigay at ialay nila lahat sa'yo. I tried to be like you pero sa huli, ikaw pa rin talaga ang gusto nila. Aha! Napahalakak si Rain. Kaya pala college pa lang, ginagaya mo na si Olivia. Ang pananamit niya, the style, even her lifestyle, sinubukan mong gayahin. Hindi ko nga makakalimutan yan eh kasi katawa-tawa ka noon sa department namin. I mean, imagine doing anything para lang magaya mo si Olivia at magustuhan ka rin ng ibang tao?
Natatandaan ko na tuwang-tuwa ka pa nga tuwing sinasabihin kayong magkambal. Akala mo siguro magagaya mo noon si Olivia. Pero kung sobrang iniidolo mo ang kaibigan mo, bakit hindi mo man lang ginayang pagiging mabuting tao niya? Just look at you. Ilang relasyon na bang sinira mo? You know what? Baliwala na sa akin ang lahat ng yan, sabat ni Claire. Yes, Olivia's already perfect. Maganda, mabait, matalino, mayaman, o edi siya na. Pero ano pa bang silbi niya kung mawawala na sa kanya ang lahat? Wala nang asawa niya sa kanya. At ang yaman na tanging kinalamang niya sa akin ay wala na rin. Cause you know what? Kusa niya yung binigay sa amin ni Gavin. Kusa? Sarcastic ang sabi ni Olivia. Sa pagkakatanda ko, ninakaw niyo yun sa akin. But it doesn't matter. Kasi sa ating tatlo, kayong nagkusa na umako ng isang mabigat na responsibilidad at problema na dapat sana ay habang buhay kong dadalhin at susubukan na gawa ng solusyon. What are you talking about? Tanong ni Gavin. Oh, dear Gavin. Sa tingin mo ba talaga panalo na kayo nung nakuha niyo sa akin ang lahat? Of course, si Claire ang sumagot. Nasa amin ang lahat. Legal na nakapangalan na sa amin ang lahat kaya wala kang kahit anong magiging habol. Hindi mo lang matanggap ang totoo na wala nang natira sa'yo. Na ang lahat ng maipagmamayabang mo nasa akin na. Nasa amin na ni Gavin. You wish, Claire. Puno ng kumpiyansa niyang sinabi. Hindi nagtagal ay pumasok na rin sa loob si Jasper. Kasama nito ang ilang pulis at mga kinatawan ng bangko. Boss Jasper? Gulat na ani ni Gavin. It's attorney now, Mr. Velasco. He corrected coldly. And you are no longer an employee of my company. I've already dismissed you. Anong ibig sabihin nito? I am your ex-wife's lawyer. Lumapit si Jasper kay Olivia. I volunteered to take on this case personally as I do not want anyone to be aggrieved by the actions of an employee of my company who violated company policy. Oh, wait! Untag ni Claire. Siya ang bago mong boss, Gavin? He's Rain's older brother. Gulat ka ba? Akala mo ba nakalimutan na namin ang kasalanan mo sa akin noon? Tanong ni Rain. Mas lalo mo pang dinagdagan ang kasalanan mo, Claire. Noong sinaktan mo rin si Olivia. And that's his last straw. Alam mo nang nangyari nung college ay sapat na para maisip mo ng pinakaayaw ni Jasper sa lahat ay ang nasasaktan at niloloko ang mga taong mahalaga sa kanya. Nakatayo lang doon si Olivia. Kita sa kanyang mga mata kung gaano siyang nasatisfied na makita ang pagkasindak ng lahat ng naroon, lalo na kina Claire at Gavin. Si Jasper naman ay tumango sa kasama nitong staff ng bank na lumapit naman kila Gavin at Claire at may iniabot na mga dokumento na nagtataka at tinanggap naman at binuklat ni Gavin. Mr. Velasco, Miss Claire, your loan balance of 130 million pesos is due today. If full payment is not made, the bank will have no choice but to pursue legal action, which could lead to criminal liability and possible imprisonment. Napasingap ang lahat sa narinig. Sina Claire at Gavin. Anong ibig sabihin nito? Sinabihan ni Jasper ang lalaki na sabihin at ipaliwanag ang lahat. All properties that have been transferred under your names are currently under mortgage with the bank. Halos lahat po ng property na inililipat sa pangalan ninyong dalawa ay nakasanla. These must be fully settled, otherwise, the bank will be forced to repossess them. Should the value of those assets fall short, you will still be held liable for the remaining balance.
That's not true! Baliyaw ni Gavin. Nung nilipat ko lahat sa pangalan namin, alam ko na walang kahit anong problema. Kasinungalingan ang lahat ng to. It's okay, babe. Pagpapakalma ni Claire kay Gavin. Nasa atin naman ang kumpanya. Alam ko na madali lang natin matutubos ang lahat ng nakasanla. Ngunit ang sumunod na paliwanag ang tuluyan ng bumasag sa kumpiyansa ng dalawa. As for the company now registered under your names, it carries a substantial debt. The 130 million due today is merely a fraction, effectively a down payment, of the total obligation, which is nearing 1 billion. Kung ito total ang lahat kasama ang mga nakasanlang property, kulang pa ang 1 milyon. The account has consistently been overdue, resulting in significant accumulated interest. Ano? And even if the bank proceeds with taking over the company, it will not be sufficient to cover the entirety of your debt. No, this can't be happening. Hinarap siya ni Gavin at dinuro siya nito. Nilipat mo sa amin ang lahat ng utang ng pamilya ninyo. Niloko mo kami. Sa pagkakatanda ko, ay kusa ninyo yung kinuha sa akin. Gustong gusto nyo nga kaya ninakaw ninyo. Humalakak siya. You brought that to yourself. Huwag yung isisi sa akin. Masaya ako ngayon cause I'm finally debt-free. No. Nanginginig na sabi ni Claire. This can't be happening. Wala kaming utang. Ang babaeng yan ang dapat na sinisingil ninyo. Ngunit malinaw na nakapangalan sa inyo ang lahat. Sagot ni Jasper. Hindi ba't kayo rin ang nagsabi na legal lang naka-transfer sa pangalan ninyo ang lahat ng assets? Hindi kami papayag dito. Magrereklamo ako. Dadaling ko to sa korte. Kahit pa ubusin niyo ang natitirang salapi sa bank account niyo, I will make sure na hindi kayo magwawagi. Sagot ni Jasper. So go on. I like being in court. Ngayon, hindi lang si Olivia ang nakagante. Ako rin. Sabi ni Rain. Good luck sa kulungan. Wala raw aircon doon. Kawawa naman ang magiging baby ninyo. Nagwawala at umiiyak na si Claire. Galit na galit naman si Gavin, ngunit dahil nga wala silang maibigay na 130 million, kinuha sila ng mga pulis at ikinulong. Sinubukan pa nilang lumaban pero nahuli rin si Gavin sa sariling bibig na ninakawan siya nito. Naaprobahan pa ang divorce nila kaya wala siyang magiging kinalaman o hati sa lahat ng utang na nakapangalan ngayon kay Gavin. Nakakulong ang dalawa. Magkatabi ang kanilang selda pero hindi sila pinagsama. Pader lang ang harang pero parang ilang milyong kilometro ang layo nila sa isa't isa. Habang sila'y nagdudusa sa kanilang mga kasalanan, siya naman ay unti-unti nang nagiging masaya. Alam mo ba kung bakit pumayag si Kuya na tulungan ka? Tanong ni Ray noong minsang nagkape sila sa labas. Dahil nakiusap ka sa kanya at gusto niya na tulungan kang makaganti kay Claire. Sagot niya. Hindi. Bahagya itong tumawa. Ginawa niya yon dahil gusto kanya. College pa lang tayo, gustong gusto kanya kaso hindi mo siya pinapansin dahil kay Gavin. Ang atensyon mo kasi noon na kay Gavin lang. Nung nagpakasal ka, umalis si Kuya at sa ibang bansa na malagi. Para siguro makamove on sa'yo. Pero hindi yun nangyari. Dahil nung bumalik siya sa bansa, para siyang mamahala ng negosyo rito, nalaman niya na empleyado ng kumpanya si Gavin. At unang araw niya pa lang nun sa trabaho, nalaman niya agad na niloloko ka nila. Nung sinabi sa'yo ni Kuya ang tungkol sa kataksalan ni Gavin, di ko siya pinili nun Siyang may gusto na gawin yun. Halos malaglag ang panga niya dahil sa mga sinabi nito. At alam mo ba? Wala akong balak na gumanti kay Claire. Kinalimutan ko naman ang lahat ng yon. Hindi ko ginawa yun para gumanti. But instead, I am helping my brother dahil saksi ako kung gaano kanyang kagusto. Hindi niya alam ang isasagot niya. Ngumiti naman si Rain.
I like you for my brother dahil alam ko kung gaano ka kabuting tao. And I'm sure my brother will also try his luck on you. Nag-aantay lang yun ng pagkakataon kasi alam niya na hindi ka pa handa. But I'm gonna warn you now, he's gonna love you harder than you imagine. So, good luck. Magkakaroon ka ng super in love and obsessed na suitor. The end. Nabitin ako. Gusto ko ng part 2 kay Olivia and Jasper. Jasper. Team Olivia and Team Jasper ako. Kayo po. Kaninong team po kayo? At isa lang ang masasabi ko doon kay Gavin at kay Claire. Mirisi. Kay Auntie Claire at kay Gavin. Mirisi. Alam niyo po bang ibig sabihin nun? Anyway, may kalalagyan din talaga kapag mga ganong klaseng tao. Kayo po, mga ka-aunties, mga Auntie Layla viewers and listeners, ano naman po ang napulot ninyo sa ating story today? Comment nyo naman po sa baba. At kung gusto nyo ng part 2 for Olivia and Jasper, comment nyo na rin sa baba. Malay mo, gawa ng story ng team ni Auntie Layla. Para sa sunod na upload natin, yan naman yung maging story natin. Anyway, maraming salamat ulit sa pakikinig. Until next time, bye!